Kung panay pagtatakip lang at walang totoong income, hindi ho kayo makakaahon sa buhay na panay utang. Ganon din po dito sa issue ng ating bansa. Corruption is destabilization. Yung administrasyon ni Marcos Jr., hindi kayo kinakailangang tumingin sa napakalayo. Ang problema is internal amongst you. Pinabayaan ninyo lumaganap, maging talamak at grumabe ang korupsyon. Ngayon, naghahanap kayo ng pamatay-sunog, may mga nagsasabing destabilization. Kailan pa ang pagpapahayag ng katotohanan at ang pagpuna sa mga maling pulisiya at gawain ng gobyerno, lalong-lalo na pagdating sa korupsyon, kailan pa yan naging destabilization? Ang nagdi-destabilize sa inyo, sarili ninyo mismo, yung mismong alyado ninyo. Bakit? Hinayaan ninyo sa laulain ng inyong mga kasamahan ang ating taunang national budget. Yung 2023, meron na yan eh, pero medyo soft pa. Soft pa. Ayokong sabihin, dapat zero tolerance tayo sa corruption. But I think yung 2023, medyo maliho ito pero medyo within threshold pa ng pwede mong tanggaping level ng corruption. Sumobra ho noong 2024 eh. At higit talagang binira yung 2025 proposed national budget. Di ba? Pinirmahan pa ni Bongbong Marcos. Doon nagsimula yung problemang yan. Late lang po ako, kulang tayo sa mga papakita sana sa inyo. Di ba meron silang pinakita na picture noong December 26 na ang terminology ginamit nila, masusing pinag-aaralan ang panukalang budget for 2025. This was December 26 of 2024 na masusing pinag-aaralan yung proposed budget. Talagang kada pahina, apparently binasa, in-scrutinize, pinag-aralan. Ito nga ho nung sumabog na sa mukha nila, yung flood control funds anomaly, yung anomalous at ghost flood control projects, pati na, yung mga substandard flood control projects, eto na. Naghahanap na naman ng matuturo. Naghahanap naman ng masasangkalan. Anong gagawin ninyo? Kung yung mismong kalikasan na ang nagfa-fact check sa napakaraming pagtatakip ninyo. Di ba? Sunod-sunod dyan Hindi pa nga nakakabawi yung mga kababayan natin sa lalawigan ng Visayas, lalo na sa Cebu sa Lindol, binayo sila nung isang bagyo, bagyong Tino. More than 200 na ating kababayan patay. Yun ba ay isisisi ninyo sa sambayan ng Pilipinong pumupuna? Yung nagpapahayag ng tinatawag nating legitimate dissent? Pagkatapos nun, dumating itong si Bagyong Uwan. Madami rin ang nasalanta. And last year, hindi ba 200 din, higit kumulang, ang sa ating mga kababayan dyan sa Bicol ang namatay at nalunod. That was few months, I believe. After BBM, sinabi niya na in a very short span of his administration, 5,500 flood control projects na ang kanilang na-implement. Ito po yung katotohanan. So anong dapat nilang gawin? Iapusin ninyo ang katotohanan na mayroong problema sa korupsyon sa ilalim ng inyong administrasyon. And then, maging proactive kayo. Hindi pwedeng may issue, wag natin tanggapin, malinis tayo, hugas kamay tayo, kasalanan ni ganito. 3 taon kalahati na po kayo nandyan Wala pa rin kayong nalalaman? Hindi pa rin kayo may pagkukulang? Ilang trilyong piso na ho
ng ating pambansang budget ang naubos. Itong malaki, itong 2025, 1.1 trillion pesos ang inanod sa baha ng korupsyon. Ngayon, nagagalit ang sambayan ng Pilipino. Bakit? Kayo ho, doon sa Kalumpit, Bulacan, hindi na ho lumabas yung tubig baha diyan sa munisipyo ng Kalumpit, Bulacan. Kayo ang nakatira doon. Panay na kayo alipunga. Masaya pa ba kayo? Hindi na kayo makatulog ng maayos dahil ang bahay ninyo hindi na nakakitaan ng tuyong sahig, ng tuyong lupa. Ngayon, nagpapahayag ng sama ng loob yung ating mga kababayan. Destabilization ba yun? O karapatan nila sa ilalim ng ating saligang batas? Di ba? Malinaw naman yan. Article 3, Section 4. Pakicheck nyo na lamang ho. Na yung ating freedom of expression ay hindi pwedeng kailanman kitilin. Bakit? Sa isang bansa, kagaya ng ating bansa, and I'd like to believe because I always advocate for anything that is within the constitutional orbit, that is always within the constitutional loop. Balikan ho ninyo yung Article 2, Section 1. Malinaw naman dyan di ba? Na tayo raw po ay isang malaya at demokratikong bansa at ang kung saan ang gobyerno ay kumakatawan sa pangangailangan, boses at tinig ng mamamayang Pilipino. So, kung nagsasalita ang sambayan ng Pilipino, bakit naman ninyo sila mamasamain? Yung mga kasama po natin ng live ngayon, yung mga trolls, huwag nyo na pong pansinin yun. Yung trolls, welcome kayo, but you're wasting your time. I do not read you at wala akong pakialam kung ano man ang komento ninyo. Sige lang, pasok lang. Ang layunin ng aking munting programa sa social media ay iangat ang kamulatan at iangat ang antas ng pampublikong diskurso, imulat ang kamulatan ng sambayan ng Pilipino upang tayo ay magkaroon ng isang malaya, sanay intelihente o di kaya'y maalam na opinyon, kuro-kuro at paninindigan sa mga mahalagang usaping panlipunan na tumulong tayo sa paghubog ng direksyon ng ating bansa. Wala pong masama doon. At yun po ay hindi destabilization. But one thing I am certain of, whether you are in public office or in private corporation, even cooperative, even homeowners association, corruption will destabilize anyone's administration. Malinaw po iyan. Walang maitutulong ang korupsyon at kurakot. Atras lang po natin. Alam mo ninyo, nung ako ho, ito pala ipakita natin. Yan. Yan di ba? Thoroughly reviewing. Ayan yan Alam niyo, I wish Secretary J.P. Well sana makarecover Pero alam ho ninyo, tingnan ho ninyo itong larawang ito. Ako tingin ko lang Kung nandito siguro ginawa nilang bahagi bilang Chief Presidential Legal Counsel, si JPE, I don't think he will recommend to BBM na Mr. President, pirmahan mo, maayos yan. I don't think. Sila-sila lang ho Di ba? Was he not invited? Did he decline from participating? Or was he deliberately excluded? Because he is a legal mind, sharp talaga yan. Legal mind yan. Kung inupo nila dyan, si Secretary JPE, si Manong Johnny, I think, I may be wrong, but I think, hindi siya papayag na pirmahan yan ng kanyang pinaglilingkurang presidente. Pinirmahan. Destabilization. Kailan pa ho
naging destabilization kung ikay dumulog sa kataas-taasang hukuman at hinihiling mo ipawalang bisa ang invalid, illegal, immoral, unconscionable, and unconstitutional and criminal 2025 national budget. Ang pagtakbo ba sa Korte Suprema ay gawain ng nais i-destabilize ang gobyerno? Di ba? We run to the Supreme Court being a co-equal branch of government upang ideklarang unconstitutional itong maling-maling 2025 national budget. Prior to that, 2024, hindi ba't may nagsampa rin ng petisyon tungkol naman doon sa pagkuha ng 60 billion PhilHealth funds? Is that an act of destabilization? O self-defense yun ng sambayanang Pilipino na alam nila talamak, laganap at gustong tuldukan o maawat man lang ang antas ng korupsyon at kurakot na aming nasasaksihan. Malinaw po sa ating saligang batas. At ang pagkakaalam ko, ang Pilipinas, according to Article 2, Section 1, ay isang demokratiko at malayang bansa na kung saan ang mamamayang Pilipino ang siyang kinakatawan ng ating gobyerno, kahit sino pa ang administrasyon. Corruption is destabilization. Wala pong, as far as I cannot speak for those who are included in that preposterous list that's been circulated by yung tauna nagpakalat, and then siguro ako papaningin ko meron silang ginamit na magpapakalat. Kanya lang non-entity nga yung ginamit nila eh. So hindi nag-traction. Paano ngayon mag-traction? Gumamit ka ng isang veteran broadcaster at journalist in the person of Ramon Tulfo. Di ginamit nga, napansin. Pero for me, non-issue po eh. I have nothing to deny, I have nothing to explain. They should go to the source. If the source is that non-entity social media vlogger, then tawagin niyo siya. Because the way he delivered his vlog, parang ninenervyos pa, parang ano ba tawag doon, nagmamadali pa, kala mo meron siyang malaking breaking news. Di pagpaliwanagin ninyo, saan mo kinuha yung source? Alam mo ninyo, yung paggamit sa salitang intel at saka distab, ano na po yan eh, yung sa English pa ho ba, ad nauseam, nakakasuka na ho eh. Irritating na. We're using it loosely. Intel. Kailan pa naging intel yung chismis? Kailan pa naging intel yung ginagawa naman ninyong bobo, yung mga nasa talagang intel community? Magagaling po iyan. Ngayon, sinabi ng Malacanang, inatasan daw ang Armed Forces of the Philippines na magsagawa ng investigation regarding itong napapabalitang allegedly destabilization. Maganda po iyan. Maganda po iyan. Provided, bilang Pilipino, at dapat naman ganon. Basta iparehas at ipatas nyo lang yung investigation. Parehas at ipatas nyo lang yung investigation. Meron lang ho akong ipapakita muna dito. Ang inatasan nila ay ang ating sandatahang lakas. Ulit, yung papakita ko ito muli. Ito po sila eh. Nagbubuwis ng buhay ang ating mga kasundaluhan sa pagbabantay laban sa internal at external threats. Yan po sila, di ba? Nagbubuwis ng buhay. Ang dapat imbestigahan, kung mag-iimbestiga ng patas, parehas, at naaayon sa batas ang ating sandatahang lakas, wag na ho kayo magpakalayo-layo. Kung bakit nagkakaroon ng seemingly loss of confidence ang mga mamumuhunan, lokal man,
o banyaga dahil sa mga buwisit na hong ito. Huwag na kayong magpakalayo-layo. Huwag tayong in denial. Ito, yung mga nabubuhay sa buwis, yung mga nagnanakaw ng ating buwis, alam niyo naman yun. Ito ho ang dapat imbestigahan ng ating mga gigiting na kasundaluhan, yung tunay na nagbubuwis ng buhay. Diba? Kaya nga po yung aking panawagan nun I-recall na ninyo kung meron mang kayong mga ibinigay na security sa mga VIPs na nadadawit. Hindi nyo po trabaho magbantay ng mga inaakusahang nangungurap ng ating pondo. Ang bantayan po ninyo, you have to protect the Filipino people and the state. Yan po ang mandato ng ating Armed Forces of the Philippines. Fine, good, perfect. Inutusan yung ating mga kasundaluhan. Magsagawa ng investigation.